Once a jumper, always a jumper. Isang lolo ang pabalik-balik sa pagja-jumper o pagkakabit ng iligal na koneksyon ng kuryente. Ayon mismo sa isa niyang kabarangay, may schedule pa raw ang pagtanggal at pagbalik ng matanda ng mga linya para hindi mahuli. Lolo, FYI, binabayaran po ang kuryente at ginagawa ninyo, malinaw na krimen yan. Isang informant ang lumapit sa resibo para i-report ang isang residente sa Pasig City. Ang residente kasi, 38 years na raw na iligal ang koneksyon ng kuryente? What? Paano niyo ho isinasagawa yung pagkawit nitong kuryente para ho dayain yung kuryente? Dati po kasi gumagamit siya ng hagdan sa pag-akyat niya. Pero ngayon po, ang ginagawa na niya, tumatapak siya sa kabilang bahay, patungo dito sa kabilang bahay para makapag-tap siya. Ang resibo ni Marian, isang CCTV footage kung saan caught in the act ang pagja-jumper. Smile for the camera, Lolo. Siya yung nakaputi doon? Sa ibabaw? Ayun, parang si Spider-Man. Opo po, sa itaas po. Opo. Siya po yan, umaakyat po. Maakyat. Opo, sa kabilang Anong oras ho yan? Umaga, tinatanggal nila 8 or 9. Sa hapon, nagkakabit sila 4 or 5 po, 30. Okay. Saan? Siya yung nakaubad? Opo. Ay, malakas pa ho yan. 65. Ano pa eh. Tuloy-tuloy pa sa mga ano. Dagdag pa ni Marian, iligal na nga ang koneksyon ni Lolo Jumper. Nagpapabayad pa raw siya ng 600 pesos kada buwan sa mga iligal ding nakakonekta sa kanyang linya. Kumikitang kabuhayan tayo dyan. Taya! Minsan may narinig ako, may 600, may 200, buwan-buwan. Bakit ka magbabayad? Ay, nako yung kuryente. Pag hindi nagbabayad, inaaway. Kahit hapong gabi, kahit umaga, madaling araw. Inilapit ng resibo ang inaing ni alias Marian sa electric service provider na Meralco. Agad namang tumugon ang kumpanya. Makailang beses nilang minanmanan ng lugar hanggang sa nakumpirma nilang positive ang nireport ni Marian tungkol kay Lolo. Sa pakikipagtulungan ng informant na si alias Marian, nagsagawa rin ng surveillance sa loob ng ilang araw ang resibo. Para madokumento ng resibo ang reklamo, nagtanim po kami ng kamera sa ikalawang palapag ng isang bahay sa harapan mismo ng mga kawad ng kuryente kung saan po ikinakabit ng inirereklamong lalaki ang jumper. Mula ko sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, lumabas ang inirereklamo mula ko sa isang kapirasong butas. Kung inyong mapapansin ang galaw ng kanyang mga mata, magmamasid muna siya sa paligid at titiyaking walang nakakakita sa kanya. Maya-maya pa, binalata na ng inirereklamong lalaki ang kable ng kuryente na una na hong tinalupan o una nang nilagyan ng electric tape ng mga taga-Meralco. 3 hanggang 5 minuto lamang ang itinatagal. Nagiging matagumpay na ang inirereklamong lalaki sa pagkabit ng jumper at sandali siyang titigil para magmasid sa paligid. Pagkatapos nito, muli po siyang babalik at susuot ang kanyang sarili doon sa butas, papasok sa bahay. Pagkatapos ng kanyang third attempt, parang magic, let there be light. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco, hindi raw nila tinitigilan ang mga nagnanakaw ng kuryente sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sir Job, ano ba ang epekto unang-una sa komunidad kapag meron hong gumagamit ng jumper? This is a criminal act kapag ikaw ay nahuli, no? Particular, yung Republic Act 7832 o yung Anti-Electricity Pilferage Act. Nakasaad yan na pag ikaw ay nahuli na nag-illegal connection, nagtatap ng jumper at kung ano pa man mga violation, in short, nagnanakaw ka ng kuryente, itong effort namin in going against illegal connections, power thieves, Opo. is a continuing effort. Tuloy-tuloy ito, hindi kami titigil hanggat hindi namin huhuli ang lahat ng gumagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Kaya naman, kasama ang resibo, nagkasa ng isang entrapment operation ng Meralco, kasama ang Eastern Police District, Mobile Force Battalion o EPD, DMFP. Ang crucial dito is pag nagtatap na siya, tandaan natin na lahat na nag-i-illegal, lahat na nagtatap, may kanya-kanyang lookout sila. Kasi alam nila illegal yung ginagawa nila yun. As per sa asset, after niya maitap, saan siya tumatambay? Bibili ba sa tindahan? Uupo lang ba dyan o papasok sa bahay? Dito na sa tindahan. Di naman siya naglalayo po sa pagkatapos ng magtabi kasi taga-kabilang kanto lang pala siya. Yung picture na binigay ko sa yun yung accessory. Nakahubad? Oo, nakahubad. Yung puti na lamit yung subject. Makalipas ang 2 oras na paghihintay, ang target na si Lolo mukhang mailap pa. Ano po ang balita po sa loob po?
Positive naman din yung subject. Kaya lang waiting tayo kung anong oras gagalaw. Meaning, ano oras niya i-execute yung illegal activity niya. Sure, kapag positive na ginagawa niya na yung app, tsaka tayo. Saka ako magko-command at least synchronize yung galaw ng tropa. Makalipas ang ilang pang minuto, ayan, on the move na raw ang target. Tumitingin na yung subject kung paano gagawin nila. Tumitingin na. Pero yung lookout niya, naglilinis pa ng isdaan. Pero tumitingin na kanina po. Siyempre na lang ako pag-aakyat na. Ano ba yan, magdudugtong muna. Hindi pa naman boss, dumaan lang boss tapos tumingin sa taas. Nag-uusap silang dalawa. Pagtungtong ng alas 6 ng gabi, Ito mo sa tatanggal na. Hindi matagal pa yan, tatanggalin niya pa yan. Pinatamihan ko yung tape niya. Nagkakabit na isang base, boss. Okay. Sige. Yung lookout, nasaan? Yung lookout na kasano pa rin. Nasa kalsada, nasa barangay? Barangay. Sige, tingnan, monitor mo na, huwag mo na papatayin. maya-maya pa, bumaba na ang mga operatiba. Oras na para arestuhin si Lolo. Pagdating nila sa bahay, tila nagtago agad sa kanyang lungga ang suspect. Boss, wag yung aspili may sakit yan. Sige po. Wag yung gaano nga may sakit yan, boss. Sige kasi. Sige yung ano baka ho lakihin. Hindi po, hindi po. Boss, galing na agad! Si Lolo, na-stress ata sa pangyayari. Hindi gagana. Ang mga pulis at taga Meralco, pinangaralan si Lolo. Yung ninanakaw yung nagbabayad, yung mga legal na nagbabayad ng kuryente. Kahit na! Ang pinag-uusapan natin ay yung illegal kayo. Ayan, consummated yung crime, oh. Okay na po yun. Ayan. Inaamin naman po na. Inaamin, ayaw nga pahuli. Eh kasi po, dahil yung talaga. Naintindihan yung sinabi ko. Ay, Ikaw hinuhuli ka sa kasalanang pagkabit ng illegal na kuryente. May karapatan ka naman kumuha ng abogado para magtatanggol sa'yo. Habang palabas ng eskinita, si Lolo Jumper may mensahe para sa kanyang mga kapitbahay. ayok talaga kayo. Hindi niyo ako tinigilan. Oo, kalma ha! Tuloy ang dilakip ng mga pulis si Amado Dimano, 65 taong gulang. Agad siyang dinala sa Pasig Police Headquarters. Nakapanayam ng resibo ang akusadong si Lolo Amado at walang alinlangan niyang inamin ang kanyang pagja-jumper ng kuryente. Inaamin niyo po ba yung ginagawa niyo pag-jumper po? Ito eh, kailangan po kasi wala na po akong trabaho. Galing po ako sa sakit. Wala po akong magpilihan kundi kahit alam kong bawal. Pero itinanggi niya ang paratang na nagpapabayad daw siya sa mga nakakonekta sa jumper niya. Hindi po yan totoo. Ako po lang po kasi inaano ko lang po ang sarili ko. Wala naman po ako pagkukunan. Minsan nahihirapan ako huminga, kailangan ko magbentilador. Kaya ako po nagagawa ang ganyan. Naharap sa kasong violation against Republic Act 7832 o Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Ang akusado, si Amado Dimano. Sakaling mapatunayan po na siya ay guilty, estimated natin mga 12 years, gano'n. If proven guilty, doon sa complaint or case na pinil natin. Sa mga gumagawa ng mga illegal na koneksyon, yung mga nagnanakaw ng kuryente, itigil na po ninyo yan. Wala hong mabuting maidudulot yan. Bagkus ay perwisyo. Maawa po kayo dun sa komunidad na piniperwisyo ninyo.